May mga naiwan na orders dyan or unfilled orders dyan, binalikan niya. Matagal, pero binalikan niya. That's the good thing. Guys, familiar na ba kayo sa powerful strategy ng supply and demand? This is really different from support and resistance. Kasi si supply and demand, mas precise na movement or area siya ni market kung saan mas mataas yung chance na balikan talaga siya. So, example nito, this is supply and demand. Pag-aralan natin siya. Mahahanap mo yung supply and demand zones kapag ka nagkakaroon ng big movement ang area. Katulad nito, pag nakakita ka ng ganitong area na sunod-sunod yung bagsak ng candle, okay, for this one, sabihin natin this is gonna be supply zone to. Nag-create ng supply zone dito, okay? Ito yung supply zone yan. Yung last bullish candle before the big movement, okay? Ngayon, yan yung magiging area mo. Halimbawa, sabihin natin hindi pa nangyayari to. Ito yung pinaka-supply level mo kasi anong explanation dyan? Bakit kailangan bumalik yung price sa level na yan? Kasi po, may mga naiwan na orders dyan or unfilled orders dyan dahil nga nagkaroon ng big movement. And tingnan nyo, right after nyan, ilang beses niya tinouch si market, si price. 2 beses niyang binalikan yon. Tsaka siya, bumaba pa rin. Okay, yan yung tinatawag nating supply level. Pagdating naman sa demand level, pataas naman yon, kabaligtaran lang siya. Okay, hahanap lang kayo ng big movement. Okay, big movement naman to the upside. Nito, big movement to the upside. Meron bang big movement to the upside? Dito, meron? Meron, yes. Kuhanin mo yung last bearish candle before the big movement to the upside. Okay, and then, ayan, tignan nyo kung babalikan niya. So, binalikan ba? From here, ito, ayan, ito, tsaka siya umangat. Binalikan niya. Matagal, pero binalikan niya. That's the good thing. And obvious na this is a bank movement. Hindi naman kayang pagalawin to ng retail trader. And obvious na this is also a bank movement, yung week na yan. Talagang dinilaan niya lang yung area na to para makuha yung mga naiwan na orders dito bago siya umakyat pataas. So, basic concept pa ng supply and demand, lagi niyong tatandaan na kailangan minimum of 3, 4, 5, 6 kailangan yung candles. Na ganun dapat yung minimum of 3 lagi yung lalaki ng candles niya. And dapat solid na malalaki. Okay? Kapag marami siyang paangat rin pero putol-putol na candles katulad nito, halimbawa ito. Ayan. Pero hindi to demand level kasi putol-putol yung candle niya. Kailangan obvious bank movement. Ito, this is an example. Okay? Nagkaroon siya ng rally dito. Okay? This is also an example ng supply level. This is a supply level. Ayan, supply level yan. Tingnan nga natin kung binalikan ni market yan. Kung tinouch niya.